Si Theo at ang cafeteria ng minamahal ko. Ang karugtong ng ating kwento. Kinabukasan, alas 4 ng hapon. Sa Cloud9 Cafe, umuugong na naman ang makina ng kape, at tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Nakaupo si Alaya sa paborito niyang pwesto, mahigpit ang pagkakahawak sa tasa ng caramel macchiato. Sa wakas, dumating si Theo. Basa pa ng kaunti ang buhok, hawak ang pendant, at para bang may dalang bigat na hindi kayang itago ng kanyang awkward na ngiti. Theo, thanks for not ghosting me, kahit literal akong wizard. Alaya, wizard ka ba talaga? Or illusionist lang na may magandang timing? Tumawa si Theo, at dahan-dahang inilapag ang pendant sa mesa. Sa mismong harap ni Alaya, nagliwanag iyon muli, mas maliwanag pa kaysa kagabi. Theo, ang pendant na to, hindi lang simpleng kwintas. Sa pamilya namin, ito ang pumipili kung sino ang tunay na kabiyak. Kapag nagliwanag sa isang tao, siya na yon. Alaya, nagpigil ng tawa, wait, are you saying, ako yun? Theo, that's what scares me most. Kasi, hindi ako handa. Pero ayan ka, nakatitig sa akin, parang headline ng buong future ko. Tahimik. Napalunok si Alaya. Pero bago pa siya makasagot, isang misteryosong babae ang pumasok sa kafe. Matangkad, nakaitim na coat, at diretso kay Theo. Babae, so, dito ka pala nagtago. Theo, kailangan mo nang bumalik. Nagsimula nang gumalaw ang kabilang lahi. Nag-iba ang hangin. Napatingin si Alaya sa babae, tapos kay Theo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natakot si Theo. Theo, hindi pa ako handa, lalo na't kakasimula pa lang nito. Alaya, ano ba to, Magic War? Akala ko love story lang tayo. Theo, huminga ng malalim, pwede bang pareho? At sa mismong sandaling iyon, parang mas lalo pang lumiwanag ang pendant. Sa pagitan ng peligro at pag-ibig, nagsisimula ng gumuhit ang mas malalim na kapalaran nila. Sa kabila ng ingay sa loob ng kafe, ramdam ang tensyon. Ang misteryosong babae, si Cassandra, sugol ng sinaunang lipi ng mga tagapangalaga ng pendant, ay tila may hatid na mas malaki pang kwento. Cassandra, kung pinili ka ng pendant, dapat mong sundin ang panawagan. May digmaan sa kabilang mundo, at kailangan ka na roon, Theo. Theo, hindi ko siya pwedeng iwan. Lalo na ngayon. Alaya, wait, what do you mean kabilang mundo? Ano? As in may portal. Like, literal. Cassandra, kung gusto mong malaman, sumama ka. Nagbukas ng portal, parang swirling golden light, sa mismong sulok ng kafe. Walang may nakakita kundi sila lang. Isang patunay na hindi ito kathang-isip. Hawak ni Theo ang kamay ni Alaya. Hindi niya kailangang magsalita. Nagkaintindihan sila agad. Alaya, okay. Pero kung may mga halimaw doon, dapat may coffee break, ha? Sa pagpasok nila sa portal, bumungad ang isang lugar na parang kombinasyon ng sinaunang kaharian at modernong mundo. May lumilipad na barkong may pakpak, crystal towers, at mga nilalang na mukhang tao, pero hindi ganap na tao. Dito, nalaman ni Alaya na ang pendant ay bahagi ng 5 bato ng kapalaran, at ang bawat tagapangalaga ay may kakambal na, tunay na kabiyak, na siyang nagpapalakas ng kapangyarihan nito. Theo, kaya ito nagliwanag, kasi ikaw ang lakas ko. Sa halip na kilig, natahimik si Alaya. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung biro lang ba ang lahat o isang bagong simula. Bago tuluyang tanggapin si Theo bilang tagapangalaga, kailangan nilang harapin ang pagsubok ng pagkakaisa, isang pagsubok na hindi lang lakas ang sukatan, kundi tiwala sa isa't isa. Inilagay sila sa isang ilusyon, isang alternate reality kung saan hindi sila magkakilala. Si Theo ay muling awkward barista, at si Alaya ay sobrang busy CEO na may sariling security team. Lahat ay tila totoo, hindi nila maalala ang isa't isa. Pero sa gitna ng eksena, habang nagkakagulo sa kafe at may bumagsak na chandelier, instinctively, hinawakan ni Alaya ang kamay ni Theo. Alaya, wait, I don't know why, pero I trust you. Biglang nawala ang ilusyon. Lumingon si Cassandra, ngumiti. Cassandra, tagumpay. Ang pendant ay lubos ng gising. Handa na kayo. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, isang anino ang lumitaw mula sa ulap. Isang nilalang na may itim na mata at dalang itim na pendant, ang karibal ni Theo, mula sa kabilang lahi. Kalaban, kung may kabiyak ka, Theo, akin ang magiging kabiguan mo. Magsisimula na ang tunay na laban.
Pero sa gitna ng panganib, mahigpit ang hawak ni Alaya sa kamay ni Theo. Alaya, sige, ipaglaban mo ang mundo mo. Pero wag mong kalimutan, sa totoo mong mundo, ako ang lakas mo.